Diyos ko, alulong ng aso! May aswang nga sa paligid. Sana kunin na lang ang asawa ko. Sana kunin na lang. Diyan na kayo. Saan kayo pupunta? Sasama ako. Insan! Ang bilis mawala ni Mang Tonyo! Dito ka lang. Susundan ko siya. Magandang gabi po, Dark Shadow, at sa libo-libo ninyong tagapakinig. Masaya po ako dahil napakinggan ko ang unang sulat ko sa inyo. Salamat po sa kunting pagbabago ng aking identity para iwas na rin sa mga basher. Ako pong muli si Naldo at ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay ang paglipat namin ng mapapasukan ng pinsan kong si Greg. Hindi ko na nga pala alam kung nasaan si Sarah. Wala na rin siya sa dati niyang tirahan. Ang amo naman namin ay nagsara na ng bigger niya dahil nalugi daw. Kaya wala namang kaming magawa kundi umiba ng trabaho. At sa pagbabago namin ng trabaho, doon ko naranasan ang kakaibang aswang na nanginginain ng mga bangkay ng tao para sa kanilang survival na kung tawagin ay aswang nabalbal. Magandang trabaho natin dito, Insan. Magbabantay lang tayo ng nyugan. Oo nga. Pero ang laking ektarya naman ang babantayan natin. At delikado tayo kapag may nakawang nangyari. May eskupita naman tayo. Kung sakasakaling magkagipitan, mapapalaban din to. Paano kung baril naman ang gamit ng mga magnanakaw? E di natudas din tayo. Bahala na. Huwag muna nating isipin yan. Ang mahalaga, may trabaho tayo. Oh, ba't bigla kang natahimik, Insan? Naalala ko si Sarah. Ang aswang? Oo na, aswang na kung aswang. Pero kakaiba siya eh. Kung binigyan niya lang ako ng pagkakataon, liligawan ko talaga siya. Nasaan na kaya aswang na yun? Kung pumayag siya sa akin, hindi na siya mangangaswang ng tao dahil ako ang aaswang sa kanya. O kaya naman, ako na lang laging aaswangin niya. Nakakainis naman ang pusang to. Galit na galit, wala namang ibang pusang kaaway. Tila sa akin galit. Chu! Chu! Alis dyan! Nakakapangilabot naman ang pusang to. Parang dadaklutin ako. Asan ang pamalo ko rito? Hindi ka aalis dyan, ha? Heto. Ano? Talagang hindi ka aalis dyan? Pwes! Papaluin kita! Umalis ka dyan! Ayaw talaga, ha? Yan! Diyos kong mahabagin! Nasaan na yun? Ba't biglang nawala? May saswang siguro yun. Insan! Insan! Hindi pusa ang nakita mo kanina. Kung ganon, ano yun? Huwag mong sabihin na aswang yun. Oo, sila yung tinatawag na balbal. Mga aswang na nagtatago sa anyong hayop. Paraan lang nila yun para maisakatuparan ang kanilang plano. Way din nila yun para mag-survive sila. May iba't ibang uri din pala ang mga aswang? Oo, marami sila. At ang nakita mo kaninang pusa, sila yung tipo ng aswang na may sabuetre. Buetre? Nanginginain sila ng katawan ng bangkay. Kaya kung may bangkay o kung saan may patay,
doon sila umaali-aligid. Kapag may nabalitaan kayong may bangkay na nawala, balbal ang may gawa noon. Maraming kwentong katatakutan si Mang Tonyo. Kabisado niya ang iba't ibang uri ng aswang. Iba naman si Sarah dahil mga dugo ng hayop ang kanyang kinukuha at hindi tao. Pero ayon kay Mang Tonyo, ang mga balbal naman na aswang ang gumagala sa lugar na bago naming nilipatan. Na-excite tuloy ako sa mga susunod na mangyayari. Parang gustong-gusto kong may hinahunting na aswang. Kaya lang, sinabi niya sa akin, kumakain daw ng bangkay ng tao ang mga balbal. Sigurado ako, mas malansa pa sila kesa kay Sarah. May nangyari na po bang bangkay na nakuha ng balbal dito sa lugar nyo? Marami na. Iilang kwentong totoo na ang nangyari. Inilibing ang kabaong na wala na yung bangkay dahil kinuha na ng balbal. Nakakatakot naman pala ang lugar ninyo dito. Insan, hindi ako natatakot. Bakit hindi ka matatakot? Alam mo kahit buhay na tao, hindi nila pinangingilagan. Anong ginagawa nila? Pinapatay, tsaka kinakain ng bangkay. Palilipasin lang nila ang ilang araw para mangamoy iyon. At kapag nangamoy na ang bangkay, yun ang gustong-gusto nila. Ganun po ba? Parang gusto ko na tuloy umuwi ng Siruma. Kaya lang nakabalin na tayo para sa 3 buwan na yun. Kaya 3 buwan ang excitement natin para makakita ng aswang insan. Hindi biro ang kwentong balbal. Hindi natin alam. Baka may balbal na umaalig-aligid at nanunood sa atin. Pinagmamasdan lang ang kilos at galaw natin. Mauna na siguro ako matulog sa inyo. Natatakot ka na ba, insan? Oo eh. Baka makaiya ako sa takot. May baboy. Huwag niyong gagalawin. Bakit? Pakiramdaman muna natin. Iyahanda ko ang aking tabak para kung sakaling balbal yan, titigbasin ko kaagad ang ulo niya. Magbantay lang muna tayo. Baka may mga kasama siya. Mali natin balbal yan. Nagaan yung pabuhira mo lang. Mang Tonyo, Ano yun, Aldo? tanong ko lang sana. Anong tawag niyo sa aswang na nanginginain lang ng dugo ng hayop? Anong uri ng aswang sila? Nakakita ka na ba ng kalon? Oo, hindi lang ako nakakita. Nahalikan ko pa. Nainlove nga ako sa kanya eh. Actually, nagbabakasakali rin ako makikita ko siya rito. Maaaring mandurugo ang nakilala mo. Dugo ng tao talaga ang sinisipsip nila. Ang pagsipsip nila ng dugo ng hayop, paraan lamang nila para takasan ang katotohanan kung sino sila. Pero hindi sila nananatili sa ganong kalagayan. Darating ang araw, dugo ng tao. Bigla tuloy sumagi sa isip ko ang mandurugo na si Sarah. Ang aswang na nainlove ako. Kasi napakaganda niya talaga sa umaga. At nung naging aswang siya, halos hindi ko siya makilala. Pero sa boses niya, kilalang kilala ko. Inisip ko noon na sana napadpad na lamang si Sarah sa lugar na yon. Dahil kung magkakaroon man ng aswang na gusto kong mapangasawa, yun ay walang iba kundi si Sarah. Naldo! Mang Tonyo, Ay, mamaya nga pala, may lamay sa kabilang barangay. Sama ka, nagmakilala ka naman ng mga taga rito. sige ho. Malapit lang ho ba dito?
Siguro mga kalahating oras din kung lalakarin. Iwanan na lang natin dito si Greg. Para naman may tao rito. Kung papayag yon, sobrang matatakotin yun eh. Lalo siyang matatakot kung sasama siya sa atin. Mang Tonyo, Bakit? bakit nga po pala tila active kayo sa mga lamay? Kahit sobrang layo ng lugar na yun, natunugan niyo ho na may lamay doon, na may patay sa lugar na yun? Alam mo naman, inaabangan ko talaga ang mga aswang na yan. Di ba sabi ko sa iyo, kung saan naroroon ang bangkay, naroroon din ang balbal. Hindi ako makakapagkwento kung wala akong masasaksihan. Hanga ako kay Mang Tonyo. Kailangan niya pa talagang ipangalandakan ang sarili niya sa lugar na alam niyang pumupunta ang mga balbal. Dahil interesado rin ako sa aswang, kaya sumama ako sa kanya. Hindi na rin nagpaiwan ang pinsan kong si Greg, kaya kasama namin siyang pumunta sa Salvasyon, ang lugar kung saan may lamay. Liblib na ang lugar na yun, kaya halos hindi na napupuntahan ng ibang tao. Medyo may amoy na rin pala ang bangkay dahil halos 2 araw nang lumagpas ang hangganan ng formalin na inilagay dito. Ang bango! Ano? Ang bango ng amoy na ito sa mga balbal. Ay, salamat ho. At kahit papano, may dumalaw man lang sa burol ng asawa ko. 5 araw na kasing nakaburol tapos kami-kami lang naman ang nagbabantay. Kailan po ba ang libing? Nung 1 araw pa sana, kaya lang kakonti ang limos na nakukuha namin. Hindi kami makaipon ng pampalibing. Ano? Baka lamang meron kayong maitutulong. Naku naman, Gustong-gusto na talaga namin maipalibing siya. kawawa naman kayo. Kung naaawa kayo, tumulong na lang kayo. Minsan nga naiisip namin, sana kunin na lang yan ang mga balbal nang wala na kaming problema. Hindi ho kayo naawa sa asawa niyo? Buisit kasi yan eh. Ang tigas ng ulo. Wala na nga kaming pera, nagagawa pang maglasing ng maglasing. Kaya hayan, namatay. Hirap na nga kami noong buhayan. Ngayon pa ba namang patay na? Mahihirapan pa rin kami. Ay, huwag po kayo magbiro ng ganyan. Matalas po ang pangamoy at pandinig ng mga balbal. Lalo pa ngayon, bilog na bilog ang buwan. Oy, mga balbal! Kung naririnig niyo ako, kunin niyo na lang yung asawa ko! Mang Tonyo, Bakit ho kayo humalakhak? parang tuwang-tuwa kayo ah. Natawa lang ako sa sinabi niya, Naldo, Greg. Dito lang kayo May naaamoy akong aswang sa paligid. Diyos ko, alulong ng aso! May aswang nga sa paligid. Sana kunin na lang ang asawa ko. Sana kunin na lang. Diyan na kayo. Saan kayo pupunta? Sasama ako. Insan, ang bilis mawala ni Mang Tonyo! Mukhang may saswang siya! Dito ka lang. Susundan ko siya. Saan mo siya susundan? Hindi mo nga alam kung saan nagsuot ang matandang yun eh. Grabe Ngayon ko lang napansin. Sobrang liksi niya. May saswang nga. Nang gabing yun, nagulat talaga kami sa ipinakita ni Mang Tonyo. Tila ba 10 doble ang bilis niya sa paglalakad dahil sa paghahabol sa aswang na nakita niya raw sa paligid. Matim ko mang sundan siya, pero hindi ko alam kung saan ko siya susundan. Sa pagbabakasakali ko, hinanap ko na lang
kung saan ang pinanggalingan ng alulong na aso dahil naniniwala ako kung saan may alulong, naroroon din ang aswang. Sabi ko na nga ba dito kita matatagpuan? Tahimik lang ako sa lugar na to, kaya wag mo akong guguluhin. Sino ka? Hindi mo na kailangang malaman. Naaamoy kita. Naaamoy din kita. Anong amoy? Amoy putok. Walang hiya ka. Wala pa nga akong ginagawa. Walang hiya ka agad. Kanina pa kita naaamoy sa lamay. Aali-aligid ka. Pero ramdam ko, nais mong lumapit. Bakit hindi ka lumapit kanina? Dahil sa kasama mong manyakis. Manyakis? Sinong manyakis? Yung lalaking gwapo. Si Naldo? Kung sino man siya, wala na akong pakialam. Basta ayoko siyang makita. Ayoko sa mga manyakis. Juicy ka ngayon ah. Hindi ba ang mga aswang walang pinipili? Kahit bangkay ng tao. Basta nakaramdam ng gutom, uuhaw sa dugo. Yaks! Anong akala mo sa akin? Hindi ka na makapagkakaila. Aswang ka, di ba? Kaya ka pumunta sa lamay dahil tinitiktikan mo ang bangkay na yon. Gusto mong kunin yun ano? Ang bango-bango sa pang-amoy mo ng mga bangkay. Lalo na yung nalipasan na ng formalin. Yung mabahong yun, sa'yo, mistulang bagong lutong karne na napakabango. Umalis ka na! Binabalaan kita. Huwag mong pakikialaman ang bangkay na yun. Kung hindi, sasamahin ka sa akin. Kapag nawala ang bangkay niya, wala nang ibang gagawa nun. Kundi ikaw. Yak! Dugo nga ng hayop, nasusuka na ako. Yun pa kayang bangkay ng isang patay? Umalis ka nga dito, tanda. Inaabala mo ko. Umalis ka na! Matagal na nawala si Mang Tonyo sa di namin malamang dahilan dahil hindi namin kabisado ang lugar. Hinintay na lang namin at dinamayan ang kapamilya ng namatay. Ang dami palang hinanakit ng babae sa asawa niyang namatay. Tila ba masaya pa ito na mawala ang kanyang asawa. 2:00 na ng madaling araw nang makabalik si Mang Tonyo na tila ba galing sa masinsinang interogasyon, pagod na pagod at tila gutom na gutom. Totoo ang hinala ko. May aswang nga sa lugar na ito. Nakita nyo? Hindi lang nakita. Nakausap ko pa. Sana sinama niyo ko. Mabuti nang hindi ka nakasama. Bakit? Kilala ka ng aswang. Ayaw ka daw niyang makita. Kaya naman Mang Tonyo, oh. Huwag niyo nga akong binibiro ng ganyan. Alam niyo naman naniniwala ako sa aswang. Lalo na sa magandang aswang. Walang duda. Kaya pala hindi siya makalapit kanina. Bakit nga? Natakot sa'yo ang aswang. Ano? Bakit naman siya matatakot sa akin? Sabi niya manyakis ka raw. Kaya ayaw niyang lumapit. Si Sarah yun. Kilala mo yun. Siya yung aswang na kinikwento ko sa inyo. Yung aswang na maganda, mabango. Kaya ginawan ko siya ng chikinene sa leeg. Ay! Kaya naman pala ganun na lamang ang tutulon. Dahil ginawan mo pala siya ng hindi maganda. Talagang hindi ka niya pag-iinteresan. Dahil interesado siya sa bangkay nitong patay na tao. Kapag nawala ito, alam mo na kung sino ang kumuha. Nasaan siya? Sabihin niyo sa akin. Pupuntaan ko siya. Ako ang kakausap sa kanya. Gusto ko siya makita. Ewan ko ba, Dark Shadow? Marahil matatawa kayo o baka isipin ng inyong mga tagapakinig na kwentong barbero lamang ito, pero yun po ang totoo. Na-inlove ako sa aswang na si Sarah.
Kaya lang naman ako pumunta sa lugar nila ni Mang Tonyo sa Antique dahil sa pagbabakasakaling makikita ko siya sa lugar na yon. Kaya hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Kinulit ko si Mang Tonyo kung saan niya natagpuan ang aswang na si Sarah. Ito yung lugar na sinasabi ni Mang Tonyo. Ano ba tong ginagawa mo, Insan? Siya talagang pinunta ko rito eh. Bakit ba ang hilig niyang tumira sa lumang bahay na malayo sa kabayanan? Siyempre, nag-iingat din siya. Nandiyan na siya, Pinsan. Dito ka lang. Ako na lang sasalubong sa kanya. Ang manyakis! Anong ginagawa mo dito? Sandali lang. Huwag kang umiwas. Ayoko makipag-usap sa'yo. Umalis na kayo rito. Insan, baka magpalit yan ng anyo. Babalik na lang ako sa Nyugan. Sige, ikaw ang bahala. Ako lang kakusap sa kanya. Maiwan ko na kayo. Nanginginig yung kasama mo sa takot. Pero ikaw, wala lang sa'yo. Bakit ka nga pala umalis sa Batangas? Binalikan ko yung tiraan mo. Wala ka na dun. Umalis na nga ako doon, sumunod ka pa. Paano mong nalamang nandito ako? Napagkukwentuhan kasi sa amin sa Bicol. Dito raw namumugad ang iba't ibang uri ng aswang. Kaya nagbabaka sakali ako makita ka rito. Tama nga ang kutob ko. Nandito ka nga. Bakit mo ako sinundan dito? Kasi mula nung may nangyari, nagawa kita ng tsakinene sa liig mo. Hindi mo lang ako nakahinatawad sa'yo. Kahit aswang ka, kailangan mo pa rin respeto. Gusto ko magbago ka. Tutulungan kita para maging normal kang tao. Bakit? Anong tingin mo sa akin? Abnormal ako? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nais kong mamuhay ka bilang isang normal na tao. Yan naman talaga ang ginagawa ko Kaya nga lumalayo na lang ako sa isang lugar. Kapag halos lahat ng tao, ang tingin sa akin aswang ako. Ha? Marami nang nakakakilala sa akin sa Batangas. Kaya nagpasya akong umuwi na lamang dito. Hindi ka ba kumakain ng bangkay ng tao? Yaks! Ano akala mo sa akin? So, hindi totoo ang sabi ni Mang Tonyo. Kaya ka nandun kagabi dahil may lamay. May bangkay doon. Balbal na marites. Anong sabi mo? Ang mga balbal na aswang, ang mahilig tumambay sa lamay. Naghahanap sila ng tiyempo para makuha ito. So, ikaw, anong klaseng aswang ka? Mandurugo ako. Mahilig sa dugo. Balita ko kasi, may nilutong dinuguan doon, kaya pumunta ako. Kaya lang nandun ka, kaya di na ako tumuloy. Pero ang kwento sa akin ni Mang Tonyo, Mag-ingat ka sa taong pagkakatiwalaan mo. Kung sino yung makwento, siya yung totoong aswang. malamang ang mga sinabing yon ni Sarah. Naglaro sa isip ko, hindi kaya si Mang Tonyo ay isa ring aswang. Sa totoo lang, Dark Shadow. Sa ipinapakitang pagmamalasakit ni Sarah sa akin, lalo ko pa siyang minahal. Hayon! Hayon ang bahay ng aswang! Kinuha niya ang bangkay ni Cardo! Patayin ang aswang! Wow! Ang bilis mo magpalit ng anyo ah! Sumakay ka sa likod ko. Pero wag mo akong halikan na. Kundi uhuhulog talaga kita. Sige, pero saan mo ko dadalhin? Bilisan mo na. Bago pa siya makarating dito. Oo. Ang ganda ng aswang. Ang bango. Nanay! Bilis mong lumipad! Doon sa dakaw niya! Doon siya pupunta! Sundan siya! Sundan! Sige, 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 bilis! Bilis! Mabilis ngang lumipad si Sarah sa pagkakataong yun. Hindi ko na siya pinupog ng halik dahil ramdam kong normal naman ang kanyang isip. Kahit nagpalit na siya ng anyo, sa kanya hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin.
Pero isa lang ang alam ko, safe ako sa kanya. Bitiwan mo na ang pagkakahawak sa akin. Nandito na tayo sa baba. Nasaan tayo? Ipakikita ko sa'yo kung sino ang totoong aswang. Ang baho! Tsaka, teka. Bakit parang... Alam ko ang malit na kubo na ito ah. Ang kubo na ito dito sa tuktok ng bundok. Bahay ng kasama mo. Bahay ng totoong balbal na aswang. Ihanda kong itako. Ramdam kong nasa loob siya. Hindi niya naramdaman ang pagdating natin dahil gutom na gutom siya. Mahigpit na ipinagbabawal ni Mang Tonyo na pumunta kami sa lugar na to. Tara, pasukin natin. Baho! Nakakasuko ang baho! Parang may patay na hayop! Inihanda ko na lang ang aking matalas na tabak para kung sakali man na umatake ang aswang, hindi siya sasantuhin ng matalas kong tabak. Hindi kaya ng sikmura ko ang aking nakita. Ang bangkay na nawawala ay nasa kubo ni Mang Tonyo. Kinakain niya ito na parabang sarap na sarap ito habang kumakain. Habang ako naman, halos bumaliktad ang sikmura ko nang ilabas niya ang lamang loob ng bangkay at sinipsip ang napakabahong amoy ng dugo. Ang sarap kainin. Hinog na ang kanyang katawan. Ito ang mga lamang loob niya. Ang sarap ng amoy. Ito ang gusto ko. Mang Tonyo? Ha? Kaya pala ang dami mong alam tungkol sa aswang? Dahil ikaw ang totoong aswang? Tapos plano mong ibuntun kay Sara ang sisi? Sige, subukan mo. Hindi ka sasantuin ng matalas kong tabak. Isang mali mo lang, tigpas ang ulo mo.